Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Ika-4 na sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. Marcos administration tiniyak ang mga hakbang para maiwasan ang mga posibleng pag-abuso sa 29 pesos per kilo rice program ng pamahalaan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang Philippine Army na tiyaking magiging mapayapa at hindi mahadlangan ng terorismo ang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Manila Symphony Junior Orchestra wagi ng gold prize sa ginanap na 13th Bratislava International Youth Music Festival na idinaos sa bansang Slovakia. Una sa ating mga balita. Sa ika-4 na magkakasunod na linggo, muli na namang magkakaroon ng dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng ilang industry players, maaaring tumaas ng 50 centavos hanggang 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang mahigit sa piso naman ang posibleng maging dagdag sa gasolina. At nasa 60 hanggang 80 centavos na increase sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng geopolitical tension, gayon din ang bawas sa inventaryo ng krudo sa Estados Unidos at pagtaas ng fuel demand sa ibang mga bansa. Kinumpirma ng Department of Transportation ang nakaambang pagtataas ng singil sa passenger terminal at airport fees sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Gayunman, ipinaliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang panukalang pagtataas ng singil sa NAIA ay nakadepende pa rin sa magiging approval ng gabinete alinsunod sa Administrative Order No. 1. Ayon sa opisyal, planong ipatupad ang increase sa taong 2025 kung saan planong itaas sa 950 ang terminal fee. Sa datos ng DOTR, huling nagpatupad ng dagdag sa terminal fee, higit 2 dekada na ang nakakaraan. Tiniyak ng Marcos administration ang mga hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang pag-abuso sa 29 pesos rice program ng pamahalaan. Samantala, batay naman sa research group na Ibon Foundation, nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa gitna ng pagbaba ng rice inflation. Ito ang balita. Planong palawiging Marcos administration ang 29 pesos rice program ng pamahalaan. Partikular na ang 29 pesos na halaga kada kilo ng bigas na ipinagbebenta sa kadiwa sites para sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa mga susunod na buwan dodoblehin ang distribution sites at palalawigin ang inisyatibo sa Visayas at Mindanao. Layo nitong maabot ang nasa 6.9 milyon na mga pamilya. Dito sa P29, ang target natin are the vulnerable sectors. Approximately mga 30% yan ng total population natin. About 6.9 million households or families. About 34 million individuals. Giit ng liderato ng Kamara, nagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang abuso sa programa. Ito ay upang matiyak na karapat-dapat ang nakikinabang sa murang bigas. Sa pamamagitan anya ng pakikipagkolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan at barangay, masisiguro ang patas at epektibong distribusyon ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Samantala, para naman sa research group na Ibon Foundation, mataas pa rin ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng mas mababang rice inflation. Ayon sa grupo, nananatili pa rin sa 51 pesos kada kilo ang retail price ng regular milled rice, samantalang 56 pesos ang well-milled rice. Dagdag pa ng Ibon Foundation, kinakailangan ng mas maigting na hakbang ng Marcos administration upang pababain pa ang inflation. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos mailunsad ang Project 29 o ang 29 pesos per kilo ng bigas para sa piling benepisyaryo sa ilang kadiwa store sa Metro Manila, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng murang bigas para naman sa lahat. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Yung iba matitipid, yung mabibili doon, may ibili mo na ng ulam. 30 pesos matitipid sa 1 kilo. Malaking bagay yun. Isa si Mang Eufemio sa matyagang nakipila sa launching ng Project 29 ng Department of Agriculture kahapon. Ito yung nagbebenta ng tig 29 pesos per kilo na bigas. Sa ngayon sa mga piling Kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan pa lamang ito ibinebenta. At tuwing araw ng Biyernes, Sabado at Linggo pa lamang makakabili. Sabi ng Department of Agriculture, sa susunod na mga buwan ay makararating na rin ito sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon nasa large scale trial. Natapos tayo, nagsimula tayo 3 Kadiwa sites. Ngayon nasa 10 Kadiwa sites na tayo, and the next weeks, months mas mag-expand pa tayo. Hindi lang rito sa Luzon, pupunta na rin tayo ng Visayas at Mindanao. Pero ang pwede lang makabili ng 29 pesos per kilo na bigas ay ang mga senior citizens, single parents, person with disabilities at beneficiaries ng 4Ps. Kaya sabi ng iba, sana all. Tugon naman ng Agriculture Department, may pinaplano na ang pamahalaan na ibebentang murang bigas para sa lahat. For the general public, meron tayong Rice for All na mas mababa rin ang presyo. At hindi lang ito bigas. Kung makita natin, meron tayong ibang agricultural products kagaya ng karne, gulay, isda, itlog, mga prutas. So yun yung ating mga nabebenta dito. Hindi pa idinetalye ni Assistant Secretary de Mesa kung magkano ito ibebenta sa publiko at kung kailan ito mapasisimulan. Pero ito aniya ay para matulungan ng karamihan na umaaray na sa epekto ng inflation. Ito ay gusto natin again na maging sustained program para tuloy-tuloy na bumaba yung presyo ng bigas, makabawas sa inflation at masigurado rin natin na yung ating general public ay makinabang doon sa mababang presyo, hindi lang ng bigas kundi ng iba pang agricultural commodities. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture sa publiko na magandang kalidad ang lahat ng produktong inilalabas ng ahensya sa mga Kadiwa Center. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mindanao Region upang tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Pinangunahan din ni PBBM ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership o CLOA at e-title sa mga benepisyaryo ng lupang agraryo sa probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Misamis Occidental. Bukod sa patuloy na pagsusulong ng mga proyekto na makatutulong sa sektor ng agrikultura, tiniyak ni PBBM na magpapatupad ng mga programa ang pamahalaan upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, pati na ng kanilang mga pamilya. Hindi kami titigil sa paglilikha, pagpapatibay at pagpapatupad ng aming mga pulisiyang nagpapagaan ng inyong pamumuhay at mapapayabong sa buong sektor ng agrikultura, hindi lamang dito sa inyo, kung hindi sa buong Pilipinas. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga direktiba sa magiging bagong kalihim ng Department of Education na si Senator Edgardo Sani Angara. Kabilang na dito ang pagtutok sa kapakanan ng mga guro na ayon sa Pangulo ay pangunahing susi upang maitaas ang kalidad ng edukasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Isa sa pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Sani Angara na uupo bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd ay tutukan ang estado ng pamumuhay ng mga guro. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., minsan ay nakakalimutan na ang kalagayan ng mga guro lalo na ang kanilang pinansyal na pangangailangan. I reminded Senator Angara that the key to any successful program in the DepEd are the teachers. So I said we have to take care of the teachers. We have to even of course financial to make sure that they can feed their families. Kasi we tend to forget sometimes that teachers have families. We see them just as teachers. They have families and they have to take care of their families. And they cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. Bukod rito, nais rin ni Pangulong Marcos na matutukan ang pagsasanay ng mga guro, lalo na sa umuusbong na teknolohiya.
The other part of it is the non-financial is the retraining. Because ang bilis, we all know, ang bilis ng development lalo na sa technology na within 1 year, obsolete na. Within 2 years, obsolete na. Kaya turuan natin ulit. So that's what we will do. We will beef up that part of it. Hindi tinukoy ng Pangulo ang ukol sa posibilidad ng pagtataas sa sahod ng mga guro. Ngunit una nang inihayag ni Senator Angara na pag-aaralan niya ang panukalang pagtataas sa salary ng mga entry level ng public school teachers. Ayon sa incoming DepEd Secretary, bukod sa nais niyang mapabuti ang kondisyon ng trabaho ng mga guro, gusto rin niyang maging maayos ang sahod at benepisyo na tinatanggap ng mga ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Army na hindi mahahadlangan ng terorismo at anumang political violence ang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang binigyang diin ng Commander-in-Chief ng bisitahin kahapon ang 11th Infantry Division ng Philippine Army. Ayon sa Pangulo, kailangang magkaroon ng peaceful elections ang BARM sa susunod na taon dahil kailangang masabi na nahalal ng tama ang mga miyembro ng Parliament. Dagdag ni Pangulong Marcos, prioridad ng pamahalaan ang patuloy na pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao at hindi na anya dapat makita ang anumang labanan na nasaksihan sa nakalipas na mga dekada. Hindi dapat baliwalain ang mga pagbabago sa paningin ng mga mata. Kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng kondisyon na kung tawagin ay retinal detachment. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang retinal detachment ay isang seryosong kondisyon sa mata na maaaring magdulot ng kawalan ng paningin. Karaniwan sa sintomas nito, mga pagbabago sa paningin tulad ng itim na lumulutang o eye floaters, mga biglaang kumikislap na ilaw at nagdidilim na paningin sa bandang kiid. So, ang nangyayari niyan, yung nakadikit ng retina sa likod ng mata mo, humihiwalay siya o napipigtas siya or napupunit at humihiwalay dun sa likod mo. Kaya tawag doon detachment. Kumbaga, yung wallpaper sa dingding mo na punit, no, or humihiwalay. Kaya paalala ng mga espesyalista na dapat pangalagaan ang mga mata dahil ito ay napakahalaga na ginagamit natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Well, kailangan talaga nating alagaan ang mata natin kasi as you all know, gamit talaga natin ito sa pang-daily lives natin. No? In fact, studies have shown na mas mataas ang rate ng depression sa mga lumalabo ang mata kaysa sa may cancer. Those who have poor vision actually are more depressed than those who have cancer. So, ano talaga siya, very important siya sa ating daily living. No? Kasi imagine mo, pag lumabo ang mata mo, wala ka talagang magagawa. Kabuhayan mo, your social life, your personal life, they will all suffer. So, kailangan talaga alagaan natin. Dagdag pa ni Dr. Sherman Valero, walang pinipiling edad ang kondisyon ng retinal detachment at karaniwan ring risk factor ang pagkakaroon ng mataas na grado sa mata. It spans a range of ages. No? My youngest retinal detachment patient na rheumatologist was probably 10, 9, no? Meron, but mostly young individuals, 20s, 30s. It also happens in older individuals. So walang pinipili yan. Ang risk factor niya usually is family history of retinal detachment, mataas ang grado, no? So yung mga mataas ang grado, kailangan natitingnan talaga sila. At para sa iba pang impormasyon ukol sa retinal detachment, inaanyayahan namin kayong manood ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa Disyembre ngayong taon, planong sundan ang katatapos lang na Season 1 ng Manibela Challenge at inaasahang mas marami pang rider ang lalahok sa next season. Samantala na i-turn over na ang napanalunang motorsiklo ng dalawang kalahok na nagwagi sa individual category.
Ito ang balita ni JP Nunez. Gear up, riders! Dahil matapos ang matagumpay na paglulunsad ng Manibela Challenge, agad itong masusundan ng Season 2 ngayong taon. We would like to announce in advance that there's a plan for the Manibela Challenge to have the Season 2 this coming December. Inaasahan na mas magiging exciting ang susunod na season ng Manibela Challenge dahil magkakaroon ng upgrade sa magiging obstacle course nito. Inaasahan din na mas marami pang rider ang lalahok mula sa iba't ibang riding communities sa Pilipinas. Muli itong idadaos sa KDR Adventure Motorcycle Park sa Orani, Bataan. Ayon naman sa executive producer ng TV program ng Manibela, nakasentro pa rin ang layunin ng Manibela Challenge sa mga advokasiyang itinataguyod ni Kuya Daniel Razon. Marami po tayong abangan para sa Manibela Challenge. Siyempre, ang pinaka-main objective pa rin po natin yung mai-promote natin yung safety riding and camaraderie among riders, and of course yung ating palaging kasama sa lahat ng programa natin sa UNTV, yung charity and public service. Samantala na i-turnover na kahapon, July 5, ang dalawang Triumph Scrambler 400X na napanalunan nila Tasha Rebabe at Korean riding coach na si Woo Kyung-sun o Master Woo na nanalo sa female at male individual category ng Manibela Challenge. Ayon kay Master Woo, plano niyang pasalihin sa next season ng Manibela Challenge ang mga estudyanteng naturuan niya sa kanilang riding academy. Habang siya naman ay magiging coach nila kapag sumalang na sa obstacle course. My students, this is rider, only chance, only give this here, riding this. So parang sinasabi niya that baka sa next, he'll give the chance for his students to join. Yes. Representing the same team. Yeah, only this is coach. Yes, yeah. Na-turnover na rin ang 100,000 pesos na cash prize ng Team Triumph na naging 4th place sa Season 1 ng Manibela Challenge. Ayon sa kanilang chosen beneficiary, idodonate ito sa Movember Foundation na nagtataguyod ng pangangalaga sa mga kalalakihan na mayroong health conditions. With the disbursement of the cash prize, si Movember Foundation kasi ang isa sa mga pinakamalaking foundation that focuses on men's health. So, hindi naman mapagkakaila worldwide, maraming issues ang tinatakel lalo na sa kalusugan para sa lalaki, specifically prostate cancer and yung mental health. Samantala, ang Triumph Motorcycle Philippines na siyang naging major sponsor ng first season ng Manibela Challenge ay nakahandang muling sumuporta sa next season. We want a repeat of the experience. I have been saying that on live for several times now, so looking forward to partnering again with Manibela. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa ating weather update, batay sa latest weather bulletin ng Pag-asa, makararanas ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa at malaking bahagi ng Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang easterlies naman ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Bicol Region at Quezon Province. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Bukas, inaasang mababawasan na ang pag-ulan na epekto ng ITCZ sa Southern Luzon at Visayas. Sa ngayon, wala namang namomonitor na sama ng panahon
sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag ni Senator Bongo na lumang tugtugin na ang plunder charges na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, bagamat recycled na ang mga aligasyon ni Trillanes, wala naman itong napatunayan sa kanyang inaakusa laban sa kanila ng dating Pangulo. Ito ang balita ni Dante Amento. Mariing itinanggi ni Senator Bongo ang mga aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa kanila ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa isinampang reklamong pandarambong o plunder ni Trillanes sa Department of Justice o DOJ kahapon. Katwiran ni Trillanes, pinili niyang magsampa ng reklamo sa DOJ sa halip na sa Ombudsman para mas mabigyan ito ng pansin. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction. Tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA. Sa plunder complaint ni Trillanes, sinabi nito na mahigit umano sa 100 proyekto na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos ang ibinigay sa kumpanya ng ama at kapatid ni Senator Go. Ang dating Pangulo at ang mambabatas anya ang nag-facilitate nito. Dagdag pa ni Trillanes, malinaw ito ay plunder dahil binibigyan ng pabor o pakinabang ang pamilya ni Go. Tiwala si Trillanes na malakas ang kanyang reklamo. Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, ano? Pero sagot naman ni Go, kung nakinabang-an niya siya sa mga proyekto ng gobyerno, ang Commission on Audit o COA ang mas nakakaalam nito at dapat magsampa ng kaso. Lumang tugtugin na anya ito dahil taong 2018 pa ang akusasyon ni Trillanes at ni-recycle na noong 2021. Nag-iingay lang din umano si Trillanes para siya mapag-usapan dahil nalalapit na ang 2025 elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na ang dahilan ng deployment ng monster ship ng China sa loob ng Escoda Shoal ay para i-intimidate ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas. Sa isang panayam kahapon, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sinusubukan umanong takuti ng monster ship ng China ang BRP Teresa Magbanwa na matagal nang nakadeploy sa Escoda Shoal. Anya, sa mahigit 2 buwan ay nasustain ng barko ng Pilipinas ang presensya nito sa Escoda Shoal matapos na mapaulat ang umano'y ginagawang reclamation activities ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng Dark Vessel Detection Technology ng Canada, matagumpay na na-track ng PCG ang galaw ng CCG 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China. Base sa report, July 1 ang umalis ng Hainan Province ang nasabing monster ship at pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong July 2. Naglayag ito patungo ng Ayungin Shoal at saka nagtungo sa Panganiban Reef at sunod nitong pinuntahan ng Escoda Shoal. Ini-radio challenge ng PCG ang dambuhalang barko ng China at binigyang diin na nag-ooperate ito sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Trending sa social media ang video ng lalaking muntik nang makapagnakaw ng cellphone sa isang mall sa Cebu noong Huwebes, hapon, July 4. Kita sa video na habang abala sa paglalaro ang dalawang babae, ay pasimpleng lumapit ang isang lalaki sa bag ng mga ito at mabilis na tinangay ang laman nito na cellphone. Agad naman itong napansin ng kaibigan ng biktima at mabilis ding nabawi sa suspect ang cellphone. During the game po, kahit nag-enjoy po kami na naglalaro, yung mata ko po, ginagalaw ko lang po para tingnan yung nasa paligid. Especially dun sa side na kung nasan yung bag ko. Tapos yung magnanakaw, nung dumaan siya, nilingon ko siya, tapos na-stuck siya dun sa kung nasan yung bag namin. Tapos sa angle ko po, makikita po na kinuha niya dun yung phone ni Angeline po. Kaya sinunod ko siya, binawi yung phone. Pag-report, dun na po ako naka-feel ng panginginig. Ayon kay Alexis, matapos ang insidente ay kaagad na rin silang umalis sa lugar dahil sa takot. Ibinahagi niya ang video para magbigay babala sa publiko na maging maingat sa kanilang mga gamit lalo na sa mga matataong lugar.
Sa ngayon, umabot na sa 30 million views ang nasabing video. Inanunsyo ng bagong halal na Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer ang binuong gabinete. Si Rachel Reeves ang kauna-unahang babaeng chancellor ng bansa. Deputy Prime Minister naman si Angela Rayner at Home Secretary si Yvette Cooper. Samantalang si David Lammy ang bagong Foreign Secretary. Sa pag-upo sa pwesto, tiniyak ni Starmer na ibabalik nito ang tiwala ng taong bayan sa politika at itatatag ang tinatawag na Governments of Service. We said we would end the chaos, and we will. We said we would turn the page, and we have. Today we start the next chapter, begin the work of change, the mission of national renewal, and start to rebuild our country. Samantala, magbibitiw naman bilang Conservative Party leader si Rishi Sunak, kasunod ng landslide victory ng Labour Party sa general election. Tiniyak ni US President Joe Biden na mananatili ito sa pagtakbo sa pagkapangulo at tatalunin si Donald Trump. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na mga katanungan kung aatras ba ito sa kanyang re-election bid. Sa isang rally sa Madison, Wisconsin, aminado ang 81-year-old na nabigo ito sa kanyang performance sa debate laban kay Trump noong nakalipas na linggo. Well, ever since then, there's been a lot of speculation. What's Joe going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? What's he going to do? Well, here's my answer. I am running and going to win again. Naglabas ng isang video footage ang Colorado Spring Fire Department sa Estados Unidos kung saan kita na muntik ng masunog ang isang bahay. Aksidente kasing nabuksan ng isang aso ang stove. Agad namang nagising ang may-ari ng bahay at naapula ang apoy matapos abisuhan ng HomePod device at nagpadala ng high heat notice. Gayunman, kailangang dalhin sa ospital ang homeowner dahil sa smoke inhalation. Wala namang ibang injuries na naiulat bunsod ng insidente. Heads up po sa ating mga wisher na hindi napanood ng live ang pinakahuling Wish Date Concert Series. Sabay nating tunghayan at balikan ang mga espesyal na eksena sa Wish Date Concert na Send My Love sa digital streaming nito bukas ng gabi sa official YouTube channel ng KDR Music House. Ito ang balita ni Gladys Tawabi. Gusto mo bang muling balikan at maranasan ang emosyon at aral mula sa Wish Date Send My Love? Hindi mo na kailangang maghintay pa ng matagal dahil magkakaroon na ng digital streaming ang isa sa mga paborito nating Wish Date concert. Bukas, araw ng linggo, alas 7 ng gabi sa KDR Music House YouTube channel. Para sa mga wisher, nabigong mapanood ang live short film noong nakaraang linggo sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang pagkakataon para matunghayan at madama ang mga eksenang kakabit ay aral at pagmamahal. Tampok dito sa unang pagkakataon, ang aktres na si Kira Ballinger. Kasama sina Mark Ian Garcia, Lloyd Garcia at ang veteranong aktor na si Alan Dizon. Sa naturang short film, mapapatanong ka na lang kung ano ang dapat unahin, ang pangako sa pamilya o ang nararamdamang pag-ibig. Ang bawat makabagbag damdaming eksena ay sinamahan pa ng mga awiting kukurot sa puso ng mga wisher. Huwag nang magpahuli at tunghayan ang digital streaming bukas ng Wish Date Send My Love.
Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagwagi ng Gold Prize ang Manila Symphony Junior Orchestra sa ginanap na 13th Bratislava International Youth Music Festival na idinaos sa bansang Slovakia noong nakaraang July 2 to 4. Bukod sa Gold Prize, nagkamit din ang Team Pilipinas ng Grand Prix Award para sa orkestra, habang nasungkit naman ng South Africa ang Grand Prix para sa choir category. Mula sa 17 grupo na mga nag-perform, tanging ang Pilipinas lamang at South Africa ang ginawaran ng prestihiyosong parangal. Sa isang Facebook post, masayang ibinahagi ng Manila Symphony Junior Orchestra ang kanilang tagumpay, kung saan nakakuha ang grupo ng 99 points na siyang pinakamataas na grado sa nasabing music festival. Binubuo ang Manila Symphony Junior Orchestra ng 40 musicians, kung saan nagsilbing conductor ng grupo si Jeffrey Solares. Ang 13th Bratislava International Music Festival ay pinangunahan ng Artistic Director na sina Professor Milan Colena, kasama ang ilang distinguished musicians mula sa Australia, Slovakia at US na mga nagsilbing jury sa naturang kompetisyon. Ito ang unang pagkakataon na bumisita sa Bratislava ang Manila Symphony Junior Orchestra para mag-participate sa nasabing music festival na sinaksihan ng mahigit sa 500 mga kabataan mula sa 13 mga bansa. Mula sa amin sa UNTV News and Rescue, congratulations sa Manila Symphony Junior Orchestra! Ngayong linggo na ang Game 1 ng Best of 3 Final Series para sa UNTV Volleyball League Season 2 Championship. Susubukan ng AFP Lady Gunner na idepensa ang titulo, habang doble kayod naman ang gagawin ng PNP Lady Patrollers upang maiuwi ang kampyonato. Ito ang balita ni Larry o Harry Ilagan. Matapos parehong may sweep ng AFP at PNP ang semifinals Best of 3 series ng UNTV Volleyball League Season 2, panibagong seri ng volleyball action ang ihahatid ng Lady Gunner at Lady Patrollers para sa kanilang championship match. Kaya naman puspusan na ang paghahanda ng defending champion na AFP Lady Gunner upang masungkit ang back-to-back championship ngayon para sa kanilang beneficiary. Huwag tayong bibitaw, panghawakan natin yung samahan natin na magbunga lahat ng pinaghirapan namin. And also, yung beneficiary din namin, yun din talaga yung nagiging inspirasyon po namin bukod sa pamilya namin. Yun po, kailangan po talaga pagtiyagaan po namin para makuha namin yung champion. Mag-iensayo pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung practice. Pag-aaralan namin yung ginagawa ng PNP para makuha namin ma-defend namin yung crown namin. Magdo-double time naman sa training ng floor at net defense ang PNP Lady Patrollers para makuha ang kampyonato ngayong season. Well, tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo. Kung ano na sinimula namin, tuloy-tuloy lang po kami. Sa mga fans ng PNP Lady Patrollers, maraming salamat sa pagsuporta. Samantala maghaharap naman ang VFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes para sa ikatlong pwesto. Kailangan naming mas pagtuunan ng pansin yung floor defense talaga. Tsaka yung reaction time nila sa bola, medyo nakulangan talaga ako. So ayun, babawi kami para sa third. Basta at least third man lang makuha pa rin namin. Ngayon, paghahandaan namin to kasi itong UNTV, hindi lang to basta-bastang liga, malaking liga rin to para sa mga public servant. Abangan ang pagsisimula ng bakbakan para sa Best of 3 series sa UVL Season 2 Championship sa darating na linggo, July 7, 2024, alas 2 ng hapon sa Paco Arena, Manila. Una namang maghaharap, ganap na alas 12 ng tanghali ang BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes para sa battle for third place.
Mapapanood ng live ang mga laro sa social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. ₱35 na dagdag sa araw ang sahod ng minimum wage workers sa National Capital Region. Aprobado na. Employers susunod sa utos bagamat aminadong medyo mabigat ang naturang halaga. At dagdag ₱100 po para at least okay po sa amin, para sa amin. Para sapat na po sa pangangailangan namin sa araw-araw. Kung mga ₱20 man lang to sana kasi naman to yung computation din sa inflation. Pero sabi ko, maraming computation, maraming factors na consider yung wage board yan na lumabas. So, sundin na lang natin. At yan naman ang inas to objective na pagtataas ng sweldo. Pag-core hinamon ng ilang senador na pangalanan ang ex-cabinet official na umano'y sangkot sa illegal pogo. Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya. At mananagot yun dahil kung ex-cabinet member and you're pushing for illegal pogos, ibang usapan yun. Dating Pangulong Rodrigo Duterte iginiit na nakatulong sa gobyerno ang kinita mula sa pogo. Pagtakbo sa Senado sa 2025 midterm elections, itinanggi. Alam mo kasi, maski pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga nagsilugan, higay ng tulong, makakatulong. Philippine National Police may tinututukan ng persons of interest sa pagkawala ng beauty pageant contestant sa Pampanga. Sa persons of interest po ma'am, hindi pa po tayo makapagbigay ng additional detalye po pero may mga identified na po tayo ng mga persons of interest po. Senator Sunny Angara, malugod na tinanggap ang appointment bilang bagong Secretary ng Department of Education. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumpiyansa na mapamumunuan ng maayos ang DepEd ng bagong kalihim. Pangamba ng publiko na maaaring magkagyera, pinawi ng Armed Forces of the Philippines. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Fingerprint ng isa pang Alice Go hindi nagtugma sa fingerprint ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go ayon sa National Bureau of Investigation. The fingerprint card of this person was again compared. Minatch namin dun sa unang dalawang fingerprint card. Hindi nagmatch. So, eto, hindi ko alam kung sino siya. Kamara na sa huling yugtunan ng paghahanda para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Mga pribadong paaralan apektado na rin ng inflation. Dagdag matrikula kailangan umano talaga para makapagpatuloy ng operasyon. Yung ganitong application for tuition fee increase naman, hindi yan basta-basta na ina-apply ng schools. Inaaral nila yan, no? And as much as possible, hanggang sa kaya ng private schools na hindi magtaas, hindi talaga nag-tuition fee increase agad-agad. Armed Forces of the Philippines handang makipag-ugnayan kay Senador Amy Marcos kaugnay sa pahayag nitong tinatarget ng missile ng China ang 25 lugar sa bansa. China, pinagbabayad ng Pilipinas ng 60 million pesos na danyos para sa mga nasirang gamit ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin incident noong June 17. Hiwalay na kompensasyon sa sundalong Pinoy na naputulan ng daliri, sisingilin din sa China. So we are demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused. Bagong territorial defense plan at iba pang mga hakbang sa West Philippine Sea, iprenesenta ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Senator Nancy Binay, pinag-aaralang maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Thank you, Mr. Chairman. 21.7 billion. Ka na dahil. Regular random drug test sa mga bus driver ng EDSA Carousel, iminungkahi ng Department of Transportation sa Land Transportation Office at LTFRB. Rekomenda na magkaroon na o intensify, palawakin pa yung random drug testing ng mga drivers ng mga bus na dumadaan dyan sa busway. Maganda ho yun. Para wala nang nagda-drugs dito sa carousel. Para safe po yung mga pasahero. Saka yung transport. Reklamong human trafficking laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go sinimulan ng dinggin ng Department of Justice. Certificate of Live Birth ni Mayor Alice Go pinakakansila ng Office of the Solicitor General. Wala naman sa mga respondents na nagpakita, ngunit yung mga abogado nila nagpakita. At binigyan sila ng ating ng prosecution panel ng 15 days upang i-file yung kanilang counter affidavit. With all due respect, mahina, medyo pilit ho talaga. In fact, pag binasa ninyo yung complaint, aminado ang CIDG at ang PAOK-CC that there is no direct evidence of human trafficking against Mayor Alice Go. Investigasyon sa paglaganap ng mga iligal na pogo sa bansa ipinag-utos na sa Kamara. Yung mga criminal activities dyan, yung trafficking, sex trafficking, yung prostitution, yung iba pang mga gambling activities na talagang bawal, criminality dun sa mga pogo, yun talaga yung kailangang matanggal at hindi siya matatanggal kung hindi mo tatanggalin yung pogo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo sinampahan ng plunder complaint sa Department of Justice ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Aligasyon ni Trillanes, lumang tugtugin na ayon kay Senator Bongo. Pagbebenta ng murang bigas na 29 pesos lamang per kilo sa ilang Kadiwa stores, sinimulan na ng Department of Agriculture. Basta galing sa atin, quality yung bibigay ng gobyerno dahil ayun naman natin ma-short-change ang ating mga citizens. So even lahat ng programs ng department, gusto namin quality talaga ibibigay natin. At pagtuturo ng history ng Pilipinas, mas simpleng kurikulum at kapakanan ng mga guro, ilan lang sa bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay incoming Education Secretary Edgardo Angara. One thing I asked of him was to please teach our children Philippine history. At sa salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 51:17 na nagsasabi, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.